vice presidential election protest na sinimulan noong June 2016 ay hindi pa rin nabibigyan ng desisyon hanggang ngayon. Balikan natin sandali kung ano na ba ang latest dito. Matatandaan noong final ang election protest noong 2016, tatlo ang naging basihan nito. Una, ang pagkwestiyon sa kabuuang integridad ng Automated Election System o AES. Pangalawa, ang pagsasawalang bisa ng mga boto sa Maguindanao, Basilan at Lanao del Sur. At pangatlo, ang pag-recount muli ng boto mula sa 22 provinces. Una, matatandaan noong 2016 election, maraming violation na ginawa ng Smartmatic. Alas 7 ng gabi, nang palitan ni Marlon Garcia ang code ng computer na siya namang nagpabulusok ng pagangat ng boto ni Robredo habang pababa naman ang kay Marcos. Sa bawat isang boto ni Marcos ay 40,000 ang natatanggap ni Lenny. Nagkaroon din ng mga illegal server at regional hubs na hindi sumailalim sa mga testing at verification. Dito dumaan ang mga boto natin. Ang sabi ng Supreme Court, huwag na nating pagkaksayahan ng panahon ito. Masyadong matagal at mahirap patunayan. Kaya napunta tayo sa pangalawang cause of action, ang pagpapasawalang bisa ng mga boto sa Mindanao, partikular na sa Basilan, Lanao del Sur at Maguindanao. Dahil sa terorismo, pananakop at pagharas ng mga botante, sinabi ni Marcos na kung tutusin ay walang eleksyong naganap sa mga nabanggit na lugar. Humingi naman ng 8,000 na witnesses sa loob ng 5 araw ang Korte Suprema para patunayan ang mga akusasyon nito. Nakapag-produce ng 8,000 witnesses ang kampo ni Marcos, mga handang tumistigo laban sa karahasan at terorismo nung eleksyon sa Mindanao. Ang sabi ng Korte, huwag na lang, tsaka na lang natin pag-usapan to, mag-recount na lang tayo. Kung kaya napunta tayo sa pag-recount ng mga balota, mula sa 22 provinces na in-identify ni Marcos, 3 ang pilot provinces na inunang bilangin, Camarines Sur, Iloilo at Negros Oriental. Mula nung sinimulan ang recount ay sari-saring irregularidad ang nakita sa mga balota. May basang balota, balotang nasa picnic box, balotang may isda sa loob, sira at basang kahon, mga balotang binuhusan ng battery fluid, may iba namang may laman ng mga fake at pre-signed ballots. Kung kaya naman, ang mga ito ay iniwalay at siyang pag-uusapan pa kapag nagpresenta na ng ebidensya ang bawat panig. Ang gusto ng kampo ni Robredo ay bilangin na lang ang mga picture images o decrypted images ng mga balota dahil marami ang nasirang mga balota na tila sinadya naman. Ang decrypted ballot images ay walang iba kundi ang photocopy ng aktwal na balot. Pero, laking gulat ng mga eksperto dahil sa mga nakita nila. Ang mga ballots ay may mga square na kasama. Ang oval na siyang iniitiman ay may square na nakapalibot dito. Para kang nag-selfie at may square na lumabas sa aktwal na litrato. Noong inalughog pa ang laman ng SD cards ay nakita ring patalon-talon ang numero ng files. Kumbaga, may mga nawawalang picture files at mayroong ding mga files na idinagdag. Ang pag-recount sa 3 pilot provinces ni Marcos ay malapit nang matapos. Kung tutusin, maaaring isabay ang kanyang second cause of action sapagkat magkaibang grupo naman ang nagtatrabaho dito. Sana ay bumilis pa ang takbo nitong protesta sapagkat karapatang malaman ng mga Pilipino kung ano pa talaga ang tamang resulta ng halalan noong 2016.